Sandok pa lang, parang sagwa na. Sobrang laki, sobrang bigat po niyan. Magpapaluto pala tayo ng biryani ngayon. Kung dati, bumibili lang kami ng luto na at yun ang pinamimigay natin sa mahihirap dito sa Pakistan. Ngayon naman ay magpapaluto na lang kami. Mas marami kasi tayo maipapamigay pagka magpapaluto na lang tayo. At saka alam mo talaga na fresh yung manok na iluluto. Tapos yung rice din, yung mas masarap ang bibilin, diba? Yung lutoan na yan, dala-dala niya na nagluluto. Pati yung mga kaldero, pati nga yung papag, dala niya lahat ng panghiwa. Ang ginamit niya lang dito sa bahay namin ay tubig lang. Sandok, di ba? Akala mo dumi yung nasa sandok. Hindi yan, nakita ko yan, hinugasan niya. Pinunasan niya pa nga yan ng damit pagkatapos niya hugasan Siguro sa dami na lang na pinagdaanan niya, kaya naging ganyan na itsura niya. Dito pala kami sa labas ng bahay namin nagpapaluto. Dito nga sa bakanting lote. Sa tabi naman yan ay kulungan nga ng baka at kalabaw. Ting umaga, dyan bumibili ng gatas yung biyanan ko. Pagkabili nga ng biyanan kong lalaki ay dinidiretso niya ng pakuluan. Tingnan niyo na yung mag-ina. Talagang sa kalsada pa nagkutuhan. Maliwanag kasi dito, kitang-kita ko. Pagka kasi sa loob ng bahay, naku, ang dilim. Parang sa Pinas lang, habang nagkukutuhan, nagchichismisan. Ang kahibahan nga lang ay wala akong kachismisan dito. At ayan pala, hinuhugasan na pala yung manok. 7 kilo o 8 kilo yata yung kada isang kaldero yung ilalagay natin ng manok. Hindi kasi ako nakasamang bumili sa bayaw ko kasi nga ay tulog ako. Yung message niya ako ay hindi ko naman nababasa dahil naka-silent lagi. Dahil oras na magising ako ay nako, hindi na ako makakatulog. Kaya ang cellphone ko lagi naka-silent yan. Kaya ang kasamahan niyang bumili ay yung kaibigan niya. Lahat yung binili nila, yung kahoy, lahat ng gulay, manok, styro, pati bigas. Yung masarap na bigas nga ang binili niya. Kasi pag bumili ka na yung luto na, ay hindi yung masarap na bigas ang niluluto nila. Kaya ang sabi niya, magpaluto tayo para yung masarap na bigas ang bili natin. Ibinababad pala muna yung bigas bago iluto. 12 kilo yata yan bawat isa. Kaya yung isang kaldero, pagka maluto siya, ay nasa 20 kilo yun. Kasi yung manok, diba, 8. Tapos ito, 12. Naka 30 mil nga lang tayo sa nagastos natin dito. O diba, mas marami tayo na ipamigay, mas nakamura tayo. Yung sobrang iba, sa susunod na lang ulit, pag may mag-sponsor, idadagdag natin. Ang bayad pala sa nagluluto na yan, ay per kaldero. Ang isang kaldero, 1,000. Dalawa yan, 2,000 ang bayad. Marami pala kaming kapitbahay na dito sa amin nakikiigib, ha? Dahil ngayon, ginagamit naman yung husay, ayan, pinapunta na namin di sa kanila. Dati, gusto ko magpalagay ng faucet sa labas ng bahay. Tapos maglalagay na rin doon ng baso na nakasabit. Kung sino gusto uminom ba, umigib, pwede. Kaso, ang sabi ng bayaw ko ay wag daw. Kasi yung iba ay minsan palagi nakabukas. Hindi iniingatan ng iba ba. Baka yung mga bata, ganun, pag nadaan, hindi masyadong sinasara, sabi. Kaya ang ginawa nila ay sinabi na lang sa mga kapitbahay na kung gusto makiigib sa amin ay pwede. Kitang-kita nyo naman, naunahan na pala akong tumikim ng bayaw ko. Umakyat kasi ko sa taas kaya hindi ko na nakita pagluluto. Nung tinawag ako ay luto na daw, andito na nga sa loob. Maraming nakikigib sa amin kasi mahaba yata yung tubo namin at saka marami. Kaya yung tubig mas masarap inumin, sabi nila. Pero ako, hindi ako umiinom. Kasi parang pag pinakuluan ko ba yung tubig, parang namumuti-muti kaya natatakot ako inumin ba? Kaya bumibili na lang kami ng tubig namin. Ito palang inilalagay ng bayaw ko na yan ay para sa nagluto yan, bibigyan daw niya.